Good morning po sa bawat isa. So I hope this week has been a victorious week for us all. Ngayon po, ngayong araw na ito, samahan niyo po samahan niyo po kami para magkaisa po tayo sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos muli. Ipagpapatuloy po natin yung Book of Acts. So na-stop po tayo sa chapter 22. For now po, we will start for chapter 20. So ako, sabi po sa verse 1, chapter 23 verse 1, Paul looked straight at the Sanhedrin and said, "My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day." At this, the high priest Ananias ordered those standing near Paul to strike him on the mouth. Then Paul said to him, "God will strike you, you whitewashed wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck." Those who were standing near Paul said, "How dare you insult God's high priest?" Paul replied, "Brothers, I did not realize that he was the high priest. For it is written, 'Do not speak evil about the ruler of your people.'" Dito po makikita po natin si Paul ay humarap po dun sa Sanhedrin, kung saan po yung mga Jews ay nagtipon-tipon para po i-charge kay Paul yung mga kasalanan na hindi niya naman po ginawa. Ang tanging ginawa lang po dito ni Paul, kung ating aalalahanin, nag-worship lang naman po siya sa bahay-sambahan ng Panginoon. And then, since na naalaman to ng mga, syempre, ng mga against sa kanya, gumawa sila ng paraan or inobserbahan nila si Paul and dito po nila binalak or pinalaan yung mga charges against Paul. Paul stand before the Sanhedrin with clear conscience, knowing that he did not do anything wrong and against the Jewish tradition and law. He speak with all calmness, and the high priest named Ananias got disgusted with it and ordered the people who stand near Paul to strike him in the mouth. Sometimes our attitude, how we behave in the midst of our trial, makes our enemy or accuser more insulted and disgusted. Alam naman po natin na minsan po marami po sa atin, marami pong tao na hindi tayo gusto or hindi po kaysa sa ating pananampalataya or against doon sa belief or sa pinaglalaban or sa pinaniniwalaan natin. Kaya po, ang pinaka-best po na pinakita dito sa atin ni Paul, kung paano natin sila harapin is to stand on our ground with all calmness and control. Pag po ginawa natin yon, mapapansin po natin yung mga tao na against sa atin or yung lumalaban sa atin, mapapansin po natin kahit hindi po natin naisin na mainis sila, mas lalo po silang naiinis sa atin. Sometimes minsan naman po, we are like Ananias. Napansin naman po natin kung paano po yung respond ni Ananias doon sa attitude ni Paul. When Paul stand before them. Sometimes we feel entitled to do whatever we wanted when we are get insulted or discredited. Out of our anger, it's easy for us to hurt others. We act harshly towards others. Out of our pride, we lose our patience, and it did not bother us if we hurt others because of it. Narelate ko po yung sarili ko or alam ko naman sometimes po karamihan sa atin or tayo pag nagagalit para tayong umaakto na katulad ni Ananias. Given the fact na si Ananias is a high priest. Naglilingkod po siya sa Panginoon. Pero, since na hindi niya kaisa si Paul or ayaw niya yung turo ni Paul, naiinis siya kay Paul. And then, ito po yung ginawa niya kay Paul. Sinaktan niya si Paul, inutusan niya yung mga tao, yung mga Jews na nakatayo malapit kay Paul, nasampalin siya sa bibig. Ganun po ka-harsh yung naging action or yung naging response
ni Ananias toward Paul. Minsan po, out of our anger, ganun rin po yung nangyayari sa atin. We lose our temper, and sometimes to the extent na, katulad ni Ananias, nakakapanakit na po tayo ng tao. Dito po natin nalulose yung identity natin before God. Yes, we stand before God. We claim to be a believer of God. Then, we claim to be children of God. Pero, when anger controls over our life, yung identity na natin na yun, nawawala po bigla. Even yung pananakit sa kapwa natin, hindi tayo nababother doon. Ang gusto lang natin mangyari, makaganti tayo, makapanakit tayo, or yung pride na natapakan, yung pride natin natapakan ng ibang tao, ayun yung pinaglalaban natin, which is dapat po, katulad ni Paul, kung may nakatapak man po sa pride natin, maging kalmado po tayo sa harap niya. Kasi once na pumatol tayo sa mga nanglilibak sa atin, sa mga nananakit sa atin, or sa mga nanglalait sa atin, or insulto sa atin, pinakita na natin na hindi tayo anak ng Diyos, na bumaba tayo sa level ng mga tao na. So I pray with this, sana pa matutunan natin kung paano naging kalmado si Paul toward this insult or toward this accusation na binabato sa kanya ng mga Jews. Sabi nga po, di ba, sa Ecclesiastes 7:9, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. So wag daw po tayo pabigla-bigla, or wag daw po tayo easily be provoked nung nararamdaman natin. Kasi di ba sabi po ng Panginoon, anger resides in the lap of fools. So doon natin pinapakita na we are fools. When we allow anger to control over us. Remember this, when we lose control to our emotion or of our emotion, we tend to get enraged, we become violent, we act brutally, and all of this removes our identity in Christ in the eyes of others. Di ba po, alam ko po, na-experience po natin to. Pag may nakakita po sa atin na tayo ay nagagalit or tayo ay nakapanakit, ano po yung una natin maririnig sa kanila? Ay, Christian pa na. Para maiwasan po yun, kailangan po natin matutunan, kontrolin yung emotion natin, yung temper natin. Kailangan po natin mahon ito para po when time comes na gusto na natin sumabog, nandun ang Panginoon para tayo ay sustain, i-contain, at hindi natin mabigyan o hindi natin masaktan yung pangalan ng Panginoon. Sabi po sa Proverbs 16:32, he who is slow to anger is better than a warrior, and he who controls his temper is greater than one who captures his city. Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes. So malinaw na malinaw po yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Mas mabuti pa daw po yung taong may pagtitimpe kaysa sa isang warrior. Alam naman po natin yung warrior, pag yung galit na galit, kung ano-ano na po yung nagagawa. Nag-enrage siya, nag-outrage siya. So ayun po yung gustong ipakita po sa atin ng Panginoon na dapat natin matutunan yung pag-hold sa temper natin, yung pagiging pasensyoso sa lahat ng oras. In verse 6, then Paul, knowing that some of them were Sadducees and the others Pharisees, called out in the Sanhedrin, my brothers, I am a Pharisee, descended from Pharisees. I stand on trial because of
the hope of the resurrection of the dead. When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. The Sadducees says that there is no resurrection, and that there are neither angels nor spirits, but the Pharisees believe all these things. Paul uses his past to stir up dispute in the area, for some of them are Pharisees. Pharisees is a member of an ancient Jewish group or sect distinguished by strict observance of the traditional and written law. And some are Sadducees. Sadducees, those who are not believing in the life after death or in the resurrection. Yung nakita po ito ni Paul na halo-halo po yung multitude na nandun sa area na iyon, ginamit niya po yung past niya. Di ba pa alam naman po natin kung ano si Paul before. Sabi po dito ni Paul, mga kapatid, ako po ay isang Pariseo galing sa lagi or sa lipi or descendant ng isang Pariseo. Sabi niya, naniniwala lang naman ako sa pagbuhay muli ng tao after death. So, yung mga Sadducees po kasi, hindi sila naniniwala doon. Sadducees po kasi, ano po sila, ang pinangahawakan lang nila is yung old teaching. So, hindi po sila naniniwala sa angels, hindi po sila naniniwala sa spirits, hindi po sila naniniwala sa life after death. Pero yung Pharisees, naniniwala po sila doon. Naniniwala sila sa resurrection, naniniwala sila sa angels, naniniwala sila sa spirit. So, yung sinabi po yun ni Paul, instead na siya yung tinatrial during that time, na turn niya po yung table. Yung mga tao doon sa area na yon, sa Sanhedrin, sila yung nagtalo-talo. Yung Pharisees, biglang pinagtanggol si Paul. Then yung Sadducee, biglang naging against ulit doon sa side ng Pharisees. Kasi nga, yung paniniwala nila ay magkaiba. So, nagkaroon ng dispute. Dito po natin makikita kung paano po katalino or paano po ka-observant si Paul during that time. Dito rin po natin maunawaan yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 10, verse 16. Sabi po doon, I am sending you out like sheep among wolves. So be wise as a serpent and innocent as a dove. So yun po, doon po natin po mas lalong naunawaan yung sabi ng Panginoon sa mga disipulo niya. Yung isa-send out niya yung mga disciples. Sabi niya, gusto kong maging inosente kayo katulad ng isang dove, pero maging wise kayo katulad ng isang serpent. Ganun po binabalanse ng Panginoon yung sitwasyon natin. Hindi niya gustong maging inosente lang tayo all throughout ng situation natin or nung situation natin. Gusto niya rin po na maging wais tayo sa lahat ng oras. Sa verse 9 naman po, there was a great uproar and some of the teachers of the law who were Pharisees stood up and argued vigorously. We find nothing wrong with this man, they said. What if a spirit or an angel has spoken to him? The dispute became so violent that the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them. He ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barrack. Verse 12, the next morning, some Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. More than 40 men were involved in this plot. They went to the chief priests and the elders and said, we have taken a solemn oath not to eat anything until we have killed Paul. So dito po sa sa oras na to, kinabukasan, the following day,
meron pong nag-plot ng conspiracy against Paul. Or around 40 men po yung nag-take ng oath na hindi daw po sila kakain or iinom until such time na mapatay nila si Paul. Sounds familiar po ba yung ginawa ng 40 men? For some, sa akin po pagkakaintindi ko po dito, nag-fasting sila para lang po makamit nila yung ninanais nila. And sad to say po, nowadays, we took lightly the word fasting. Alam naman po natin yung fasting, ginagamit po ito ng Panginoon sa atin or pinapagawa po ito ng Panginoon sa atin para po maghintay nilay, para po magpakilala natin siya, or para mas maging malinaw kung ano man po yung purpose ng Panginoon sa buhay natin on that certain point of our life. Pero, nowadays po, we took light, very light, this word fasting. Many of us are like those 40 men. We took fasting light. We made this practice believing that when we do so, our prayers will be answered or what we are expecting are going to happen. We forget that motives are being weighed by the Lord. Proverbs 21 verse 2 to 3 said, a person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. So yun po. Sana po, kung tayo, isa po tayo doon sa mga tao na, na tinake for granted po natin yung word na fasting, nawa po mabago nito yung paniniwala natin or yung naging practice natin. Na maging malinaw sa atin itong sinabi ng Panginoon sa Proverbs na kung ano yung tamang gawin, ayun yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Kahit gaano po tayo mag-fasting, pero kung maliman po yung motibo ng puso natin, kung maliman po yung motibo ng panalangin natin, hindi po tayo papakinggan ng Panginoon. Dahil sinesearch po ng Panginoon at nakikita po ng Panginoon yung puso natin, yung motive natin kung bakit natin ito pinapanalangin. Kaya minsan, yung nag-question pa natin ng Panginoon, Lord, bakit hindi mo binigay sa akin ito? Bakit hindi namin ito na-achieve? Or bakit hindi namin ito na-receive? Nag-fasting naman kami. Hindi naman po kami kumain kagabi or ilang araw po kami nag-fasting para lang po ma-receive yung answered prayer na ito. Pero hindi natin alam or nakalimutan natin na during those time na nagpa-fast tayo, mali po pala yung motive ng ating puso. Kaya ang Panginoon, hindi niya sinagot yung panalangin natin. So tandaan po natin, before we come to God, ayusin po muna natin or ipaayos po muna natin, Panginoon, yung motibo ng ating puso. Kasi all throughout those time na mananalangin tayo, makikipag-usap tayo, Panginoon, makikipag-communicate tayo sa Panginoon, lagi niyang sinesearch yung kaibuturan ng ating puso. Bakit mo pinapanalangin to? Bakit gusto mo ito makuha? Or bakit gusto mo itong bagay? And I believe, kung tama naman po yung motibo ng puso natin, sino ba naman po ang ating Ama para i-withhold yung bagay na iyon para sa atin? At tandaan po natin, katulad nga po ng sinabi sa Proverbs, what is right and just is more than acceptable to the Lord than kahit ano po yung gawin natin, isakripisyo natin. Kung hindi naman po tama yung ginagawa natin, wala. Mababaliwala lang po yung paghihirap natin noong oras. Who we are before God is important. If we see that we are innocent, we will fight our battle and we are very present help in times of trouble. Makikita po natin to nung pinadala ng Panginoon yung nephew ni Paul
Di ba po mababasa natin doon? Yung kapatid, yung anak na lalaki daw ng kapatid na babae ni Paul, narinig yung conspiracy na ito. So anong ginawa nung pamangkin ni Paul? Siyempre, sinabi niya to kay Paul. So dito po natin makikita, kung tayo ay inosente, God will fight our battle and will be our very present help in times of trouble. So hindi lang po incident na napunta doon yung nephew ni Paul. So since nalaman na to ni Paul, sa verse 23, then he called two of his centurion and five. Ayun po, nung nalaman po to ng pamangkin ni Paul, sabi niya po to kay Paul, then si Paul naman sinend yung pamangkin niya doon sa isang opisyal. Tapos sinabi ng pamangkin niya lahat ng plano ng mga Jew doon kay Paul. So in verse 23, ito po yung naging action nung official na pinagreportan ni nung pamangkin ni Paul. Sabi nga po doon, wag mong sasabihin, after niya mag-report, sinabi ng official na yon, wag mong sasabihin na sinabi mo to sa akin. So they keep it as a secret. Then he called two of his centurion and ordered them, get ready a detachment of 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at 9 tonight. Provide horses for Paul so that he may be taken safely to Governor Felix. So in verse 11, sabi po doon, the following night, the Lord stood near Paul and said, take courage as you have testified about me in the Jerusalem, so you must also testify in Rome. God appears to Paul, ensuring that he is with him. And we see it by sending Paul's nephew to hear the plot against Paul, and he even provided horsemen, soldiers, and spearmen to go with Paul. Kitang-kita po natin yan. Pag ang Panginoon po yung lumaban sa battle natin, He will provide everything para lang maging safe tayo. Na wala tayong gagawin. Ang tanging lang natin gagawin, stand on our ground. So makikita po natin kung paano po pinagkaingatan ng Panginoon Paul dito. Nagpadala po or gumawa po or nag-utos po yung official na yon na mag-prepare daw po ng ilan? 200 na soldiers. Hindi lang po soldiers. 70 horsemen. Hindi lang po yun. 200 spearmen. So yun po yung ganong kadami yung tao na nagprotekta kay Paul. And doon nga po, yung binasa ko nga po to, hindi lang daw isa yung karwahe or yung sasakyan na pinrovide kay Paul. Marami pong choices, marami pong pagpipilian si Paul na masasakyan niya during that travel. Ganun po ka-protektado ng Panginoon si Paul during that time nung papunta si Paul sa Caesarea. Sa chapter 24 naman po, High Priest Ananias called out his backup, a lawyer named Tertullius. Dito po makikita po natin kung paano po, kung si Paul po ay may nagprotekta, syempre, on the other side, meron din po silang gagawing plano. Sa verse 2, when Paul was called in, Tertullius presented his case before Felix. We have enjoyed a long period of peace under you, and your foresight has brought about reforms in this nation. Everywhere and in every way, most excellent Felix, we acknowledge this with profound gratitude. But in order not to worry you further, I would request that you be kind enough to hear us brief. So dito po, si Ananias, syempre po si Ananias po, di ba, yung galit na galit kay Paul that time. Kaya nga po, sa sobrang galit niya, pinasampal niya po si Paul sa bibig. So, marami po siyang tinawag na parang kakampi niya para humarap kay Paul nung si Paul ay nasa Caesarea. So, sino-sino po yun? May mga high officials din po siya tinawag, and isa po doon sa mga tinawag niya ay yung lawyer na nagngangalang Tertullius. Nung itong si Tertullius humarap kay Felix,
mapapansin po natin kung paano po siya nagsalita or kung paano niya po in-state yung case niya before Felix. We notice how the lawyers state their case. He praised Felix, the governor of Syria. He throws a lot of flowery words to flatter Felix. We should avoid getting along with sycophants, people who are great flatterers to gain some favor towards others. In this case, to gain favor in the sight of Felix. So ito po yung pinag-iingatan sa atin ng Panginoon. Those people who are sycophants. Sycophants, sila po yung mga tao na sinasabi lahat or sa Tagalog or sa lingwahe natin, yung mga taong sipsip. So kung saan sila papabor or kung saan sila makakita ng pabor, dun sila. Pag nabago na naman, kung saan dihado or kung saan gamado, doon naman sila kakampi. So ito daw dapat yung iwasan natin mga tao, yung mga psychopath. Kasi hindi sila stable. Kung saan good yung side, doon sila para hindi sila masaktan. So si Tertullius, kung ano-anong flattery word yung sinabi niya kay Felix para lang makakita ng pabor sa kanya during that trial or hearing against Paul. So paano po ni Paul nilabanan or paano po nag-act si Paul after ni Tertullius magsalita before Felix? When the governor mentioned motion for him to speak kay Paul, Paul replied, I know that for a number of years you have been a judge over this nation, so I gladly make my defense. You can easily verify that no more than 12 days ago I went up to Jerusalem to worship. My accuser did not find me arguing with anyone at the temple or stirring up a crowd in the synagogues or anywhere else in the city. And they cannot prove to you that charges they are now making against me. However, I admit that I worship the God of our ancestor as a follower of the way. Yung the way na po iyon, ayun po yung para tinawag ng mga Jews doon kila Peter. So yung the way, ayun po yung, kung babalikan po natin yung previous chapters, ito po yung Christianity na tinatawag natin ngayon before they called the way. Which they called a sect. I believe everything that is in accordance with the law and that is written in the prophets. And I have the same hope in God as these men themselves have, that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. After an absence of several years, I came to Jerusalem to bring my people gifts for poor and to present offerings. I was ceremonially clean when they found me in the temple courts during this. There was no crowd with me, nor was I involved in any disturbance. But there are some Jews from the province of Asia who ought to be here before you and bring charges if they have anything against me. Or these who are here should state what crime they found in me when I stood before the Sanhedrin. Unless it was this one thing I shouted as I stood in their presence. It is concerning the resurrection of the dead that I am on trial before you today. So malinaw po na in-state ni Paul yung case niya. Kung mapapansin po natin, wala po siyang binanggit na flattery word. Hindi po kailangan gamitin ni Paul yung flattery words na yon or flowery words na yon para lang makakita ng pabor before Felix. Ano lang po yung ginawa ni Paul? In-state niya lang po yung case niya with all clear conscience. Sinabi niya po doon, wala naman ako ginawa kundi mag-worship lang sa Panginoon. At wala rin naman po nakakita sa akin sa lugar na yon na gumawa ako ng commotion o nakapag-argue ako kung kanino man.
Kaya sinabi niya, kung ano man yung charge nila sa akin, hindi yon totoo at wala pong makakapagpatunay noon sa inyo. Ganun po nagsalita si Paul with all calmness and control. In-state niya po yung case niya. Dito po pinapakita sa atin ni Paul kung paano po tayo tatayo before our accuser. Dapat po maging kalmado lang tayo before them. Di ba po, katulad po na nabanggit natin kanina, when we are being calm before the eyes of our accuser, kahit wala tayong ginagawa, may inis at may inis sila. Kahit hindi po natin sadya na mainis sila, mangyayari po yung sa kanila. Kasi alam nila na doon pa lang, kung paano pa lang tayo tumayo sa harapan nila, doon pa lang alam na nila na magiging talunan sila. Paul don't need to use flowery words. Yes, he addressed Felix, but not like Tertullius begins his case. But Felix is fully aware about the way. So he adjourns the proceedings and told them that he will decide about Paul's case after Lysias came. Si Lysias po, siya po yung official na nagpadala kay Paul sa Caesarea, dito kay Felix. Si Lysia rin po yung gumawa ng endorsement letter para kay Felix, para po doon kay Paul. So, nung that time po kasi, kaya po naging protektado rin po si Paul. Meron pong endorsement letter na ginawa para kay Felix. So, ayun po yung parang, alam naman po natin na pagka yung isang tao pupunta sa isang lugar, during that time, meron silang sulat na pinapadala before the that person arrived on that place para maging mapayapa or maging maayos yung pag-accept or pag-accommodate doon sa tao na yon. So yun po, si Felix po, fully aware po siya about the way. So ano pong ginawa niya? Hindi po siya agad nag-decide doon sa case ni Paul. He adjourns the case and sabi niya, magde-decide daw po siya after dumating si Lysia doon sa Caesarea. While waiting for the result of the proceeding, Paul has its freedom that he also free from sharing the good news to the people. Sa po doon, sa na-sharean niya ng gospel or nung learnings niya about Jesus Christ, si Felix, tsaka yung asawa niya, si Drusilla. Pero, mababasa rin po natin dyan, si Felix po at saka si Drusilla, nakikinig po sila sa teaching ni Paul. Not in time na may tinuro po si Paul on a certain lesson. Kaya po, biglang nagtago yung ihip ng hangin. Ito po yun. But when Paul teaches about righteousness, self-control, and judgment to come, Felix refused to listen. Instead, he told Paul to leave. Sabi niya, nung ituturo na ni Paul yung about sa righteousness, self-control, at judgment na paparating, sabi sa kanya ni Felix, tama na. Pwede ka nang umalis, papatawag na lang kita pag kailangan ulit kita. So, ganun po yung naging reaction ni Felix about the teaching ni Paul sa righteousness, self-control, judgment. Sounds familiar? Yes po. Minsan po, tulad po tayo ni Felix, na when a certain part of our life ay natatouch na ni Lord, anong ginagawa natin? Lord, wait lang. Hanggang dito po muna. Huwag niyo po muna i-touch ito. Huwag niyo muna po ituro sa akin ito. Hands off muna po kayo sa part na ito. So a lot of us, it's like Felix. When God is about to touch something in our life na hindi po natin kaya pang hawak sa Panginoon, we tend to stop the message. So in verse 26, at the same time, he was hoping
that Paul would offer him a bribe. So he sent for him frequently and talked with him. So dito po natin nakita na meron po palang hidden agenda si Felix kay Paul. Kaya niya hinold si Paul for that long period of time. Naghihintay po siya ng bribe galing kay Paul. Naghihintay po siya ng pera galing kay Paul para lang paboran ni Felix yung case ni Paul at mapalaya si Paul. He wanted Paul to give him some money which Paul refused to do so. Yung nirefuse po yun ni Paul, ano pong ginawa niya? Doon niya po pinakulong si Paul. After 2 years of holding him, doon niya po pinakulong talaga Paul. Diba po makikita po natin? During yung ina-adjourn niya yung case ni Paul, sabi niya magde-decide siya after dumating ni Lisha. Gaano po katagal yung hinintay ni Paul doon? 2 years po. 2 years po yung hinintay ni Paul. At sinabi po doon, yung sa loob ng 2 years na yun, malaya, nakakilon si Paul. Pero, kung hindi po nakuha ni Felix yung pakay niya kay Paul, ano pong ginawa niya? Doon niya po tuluyang pinakulong si Paul. So, meron po palang hidden motive si Felix kay Paul. So bribery must have no place in our society because bribery overthrows justice in the land. It also made the eyes of the wise be blinded and twisted the words of the righteous. Sabi po ng salita ng Panginoon, bribery daw po. Yung bribery daw po ay dapat walang lugar sa atin. Kasi when bribery is present, ano pong sabi? Binubulag neto yung mata ng mga tao na magbibigay ng hustisya sa atin. At binabaluktot neto yung salita ng mga righteous na tao. So kaya galit na galit ang Panginoon sa bribery. Hindi lang naman po yun sa politics nangyayari. Nangyayari po rin yun sa ministry. Hindi naman po bribery yung word. Pero sometimes, prevalent po ito ngayon sa karamihan na we act or we perform our duties dito sa church or sa church na pinabibilangan natin out of money. We expect for money after our service towards God. Para pong ginagawa natin trabaho or business yung service natin sa Panginoon. So nawa po, maiwasan natin ito. Let our service to the Lord be pure and let not corruption enter our ministry. Paul being tried before Festus. So ang dami pong pinagsalinan ni Paul. Kita po natin yun, nakailang taon na po yung umawak sa kaso niya. Una po si Lycia. Pangalawa po, yung hindi po madesisyon na ni Lycia yun, pinadala niya po si Paul kay Felix. Ayun, yung hindi naman po nakuha ni Felix yung hidden motive niya kay Paul, pinasa niya ulit yung case ni Paul. Sino naman po yung sasalo? Si Festus. Sa chapter 25, verse 6, after spending 8 of 10 days with them, Festus went down to Caesarea. The next day, he convened the court and ordered that Paul be brought before him. When Paul came in, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him. They brought many serious charges against him, but they could not prove them. Dito rin natin nakikita yung parang fighting spirit ng mga kalaban ni Paul. 2 years na nga po siyang hinold ni Felix, pero yung 2 years na yun, sa loob ng 2 years na yun, yung mga kalaban ni Paul, ganun rin sila.
patuloy rin po nilang nilalaban yung mga kaso na inakaso nila kay Paul kahit wala naman po ito basihan, kahit hindi po nila ma-prove na ginawa talaga or kinumit talaga ni Paul yung mga serious charges na charge nila against Paul. A ruler like Festus should be avoided too, even seeing clearly that all charges against Paul is baseless. He still cannot decide the case of Paul because he is a people pleaser. Kung hihimay-himayin po natin yung chapter na to, itong about kay Festus, doon po natin makikita po natin doon na gusto pong i-please ni Festus yung mga Jews. Kaya hindi po niya mabigyang desisyon yung case ni Paul kahit naman wala ng ebidensya na magpapatunay na ginawa talaga ni Paul yung mga kasalanan. Dahil people pleaser si Festus, nananatiling tikom yung bibig ni Festus sa case ni Paul. In verse 10, Paul answered, I am now standing before Caesar court, where I ought to be tried. I have not done anything wrong to the Jews, as you yourself know very well. If, however, I am guilty of doing anything deserving death, I do not refuse to die. But if the charges brought against me by these Jews are not true, no one has the right to hand me over to them. I appeal to Caesar. Noong oras na po na ito kasi gusto ng mga Jews na papuntahin or pabalikin si Paul sa Jerusalem. Kasi doon po nila gagawin yung pinlat nilang ambush kay Paul. So alam yun ni Paul, kaya sabi ni Paul, nilalaban niya. Pinipilit niya or inikayat niya na wag na siyang papuntahin sa Jerusalem. Sabi niya, nandito na ako, isa akong Roman, gusto kong i-try ako dito sa Rome. So, gusto niyang ipadala siya kay Caesar. So ayun po yung pinipilit. Sabi pa nga po doon ni Festus, di ba po, na nalaman natin na people pleaser si Festus, sabi niya, gusto mo ba na ipadala kita sa Jerusalem para doon ka i-trial? Yung word na yon, pinarinig ni Festus yon sa mga Jews para lang i-please sila. Pero hindi po siya nagtagumpay. Ano po yung sinabi ni Paul? Ito. Nandun na daw po siya sa Caesarea. Gusto niya daw doon na siya i-trial or i-hear. So ayaw niya na pumunta sa Jerusalem. Let us learn from Paul on how he should fight our battle. How we should fight our battle. Stand firmly on his ground. Sabi po doon sa Ephesians 6 verse 13, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand on your ground, and after you have done everything, to stand. Ito po yung pinapakita sa atin ni Paul kung paano po tayo lalaban sa battle natin sa buhay. Stand on our ground, be firm in it, at gawin ang lahat para lang tumayo doon sa kinakatayuan. So hindi daw po tayo dapat na wave or hindi daw po tayo dapat na nadadala ng sitwasyon. Dapat daw po we stand firmly on our ground when we fight our battle. So sa chapter 26, dito naman po, makikita naman po natin, may tao na naman po na gustong humawak ng kaso ni Paul. Ilan na po yung umandal ng case ni Paul? Lysias, Felix, si Festus. Ito, yung pang-apat na mag-handle ng case ni Paul, hindi naman siya talaga yung tao na mag-hear ng case ni Paul. Bumisita lang siya doon sa lugar na yon, sa Caesarea, para lang bisitahin si Festus. Pero si Festus, na-share niya yung about kay Paul. Kaya na-intriga yung itong tao na to, which is yung hari, si Agrippa. So yun, sa verse 4, makikita po natin
The Jewish people all know the way I have lived ever since I was a child. Ay, ayun po, balik po muna tayo. Yung sabi po nito, yung na-share po ni Festus, yung etong si Paul kay Agrippa, kay King Agrippa. Sabi niya, gusto ko makita or makausap or mapakinggan itong Paul na to. Dalhin mo siya sa akin. Kaya si Festus, yung ginawa niya, nag-orchestrate siya ng isang gathering kung saan mga high official, influencer, yung mga tao na dadali doon. Nakita po natin dito sa sitwasyon na to, tatayo si Paul before the people who have a influence sa society, sa community. And high officials yung mga nandito. So paano po tumayo si Paul before them? Makikita po natin yon sa verse 4. The Jewish people all know the way I have lived before since I lived ever since I was a child. From the beginning of my life, in my own country, and also in Jerusalem, they have known me for a long time and can testify, if they are willing, that I conform to the strictest sect of our religion, living as a Pharisee. And now it is because of my hope in what God has promised our ancestor that I am on trial today. This is the promise our 12 tribes are hoping to see fulfilled as they earnestly serve God day and night. King Agrippa, it is because of this hope that these Jews are accusing me. Why should any of you consider it incredible that God raises the dead? I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priest, I put many of the Lord's people in prison. And when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time I went from one synagogue to another to have them punished, and I tried to force them to blaspheme. I was so obsessed with persecuting them that I even hunted them down in foreign. Dito po in-state ni Paul before King Agrippa kung sino siya at kung sino yung mga nag-accuse sa kanya. Sabi niya, sa harap ng maraming tao na nandito, alam nila kung sino ako before. Nung bata ako, kung saan ako lumaki, at kung ano yung pinanggalingan ko. Pero hindi niya kinakahiya yun. Sinabi niya pa nga kung paano niya inuusig si Yesu Cristo, Jesus Christ, and yung mga disipulo niya. Sabi niya, one time na daw nilang naging kaalyado yung mga nag-accuse sa kanya. To the extent na hinahunt daw niya yung mga disciples ni Jesus Christ, one city to another. Ano po yung gusto ipakita dito sa atin ng Panginoon? Sa ginawa ni Paul before King Agrippa. Paul did not afraid to tell his past just to show how God transformed him. It reminds us that God can use our past to justify us. So kung sino man tayo before, once na ginamit tayo ng Panginoon, kaya niya pong gamitin yung pinanggalingan natin or yung past natin to glorify His name. Di ba po sabi, all things works for good to those who love the Lord. Lahat ng bagay na nangyayari or na-experience natin, kayang gamitin to ng Panginoon sa kanyang layunin sa buhay natin. Doon po pinakita ni Paul kung gaano po naka-eager i-hunt down one by one yung mga disipulo ng Panginoon, mga believer in Jesus Christ. Doon nga rin po sinabi niya, inuudyukan niya rin po yung mga tao na yon na i-blaspheme ang Panginoon. Sirain yung pangalan ng Panginoon, natalikuran yung pananampalataya nila sa Panginoon. Pero binago po siya ng Panginoon. Ganun niya po pinapakita kay King Agrippa. Ano po yung nakita? Ano po yung naging respond ni King Agrippa dito?
Then Agrippa said to Paul, "Do you think that in such short time you can persuade me to be a Christian?" Paul replied, "Short time or long, I pray to God that not only you, but all who are listening to me today may become what I am, except for this change." So dito po natin makikita kung gaano po ka-dedicated si Paul sa calling niya sa Panginoon. At in the midst of trial, na tinetest na po siya sa harapan ng maraming tao. At di ba po sinabi natin doon, hindi lang po basta-bastang tao yung mga nandun. Mga ma-impluensyang tao, mga high featured na tao, yun nandun. Pero, ginarab ni Paul yung opportunities na yon to evangelize, to do his work for the Lord. Ganun po ka-dedicated si Paul sa calling. Sana po, sa atin, tayo, ganun rin po tayo maging pag po tinawag po tayo or gagamitin tayo na despite na humaharap tayo sa mga trial, nandun pa rin po, nakakita pa rin po natin yung opportunities na yon para gawin yung layunin, Panginoon, sa buhay natin. Even in trial, Paul took this advantage to share the gospel of the Lord, even the most influential people before him tried to evangelize. He wanted them to become like him, like Paul, except, sabi niya, gusto ko kayong maging katulad. Ay, gusto ko kayong maging katulad ko. Except, kasi di ba naka-ano siya? Naka-chain to siya. Except for this day. So parang tinok pa yon lightly. Yung pagkaagapos ni Paul, tinok niya po ito lightly. Parang hindi pa po siya, hindi niya po yun harshly, yung pagkakagapos. Parang ginawa niya pa nga po sa akin po yung nabasa ko to, parang ginawa niya pa pong zero yung sitwasyon niyo na yon kung saan siya nung oras na yon. So chapter 27 naman po, when it was decided that we would sail for Italy. Ito na po yung maglalayag na po si Paul papuntang Rome. When it was decided that we would sail for Italy, Paul and some other prisoner were handed over to a centurion named Julius, who belonged to the imperial regiment. We boarded a ship from Adramyttium, about to sail for ports along the coast of the province of Asia. And we put out to sea. Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica, was with us. The next day, we landed at Sidon, and Julius, in kindness to Paul, allowed him to go to his friends so they might provide for his needs. So yung magsisign na po si Paul together with his brethren. Isa po dito si Luke. Si Luke po yung nagsulat ng Book of Acts. So siya po yung nakakita lahat ng journey ni Paul. So si Luke, siya po yung nagsasalita dito sa sa part na to. Sabi niya po, nakakita daw po ng pabor si Paul doon sa centurion na si Julius. Kasi 'di ba, malinaw na sinabi doon. During that time, si Paul ay considered as prisoner. Pero nung dumaong sila sa isang lugar, anong ginawa ni Julius kay Paul? 'Di ba hindi niya naman siya hinol doon sa barko. Anong sinabi niya? He allowed Paul to go to his friend to attend all of his needs. Tapos, dito po natin makikita kung gaano po katapat si Paul sa layunin ng Panginoon sa buhay. Di ba, prisoner si Paul. Hinayaan siya ni Julius pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan, lugar na yon. Pero, nakikita po natin dito, si Paul bumalik doon sa barko. Tayo po, kung tayo po preso, tayo po prisoner,
Tapos nakatikim po tayo ng konting ginhawa. Pinalaya po tayo ng opisyal na nag-handle sa atin. Babalik pa po ba tayo or tatakbo na tayo para makatapos? So dun po ka-dedicated or ka-faithful si Paul sa layunin ng Panginoon sa buhay niya. Kasi alam ni Paul, lahat ng pinagdadaanan niya, kasama yon sa layunin ng Panginoon sa buhay niya. Tatakas man siya, parang tinakasan niya na yung layunin ng Panginoon sa buhay niya. Pero marami siyang choices. May choice siya na wag nang bumalik. May choice siya na magtago na. Pero anong ginawa ni Paul? Bumalik siya doon sa barko at nanatiling prison doon sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. He had the choice to run away, but he did not think of that and returned to the ship. Dito po pinakita sa atin ni Paul kung paano dapat natin tinitake yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. Sana po, ang gusto sa atin iparating ni Paul, sana po, tayuan natin or gawin natin yung layunin ng Panginoon sa atin in all seasons of our life. Kasi hindi naman po lahat ng season ng buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon is, sa term natin, di araw-araw, Pasko. Dadaan at dadaan tayo in hard time. But during that hard time, it will test us kung magpapatuloy pa po tayo sa Panginoon or bibitawan na natin. Yun ng Panginoon sa buhay na. Nawa, maging katulad tayo ni Paul, na kahit dumadaan na siya ng paghihirap, tignan po natin na, makikita po natin kung paano po yung pinagdaanan ni Paul. Maraming tao yung nag-handle ng case niya. Ng case na hindi naman niya ginawa. Ang kasalanan na binabato sa kanya na hindi naman kailanman, hindi naman napatunayan na ginawa niya. Ilan po yung nag-handle sa kanya? Almost 5 persons yung nag-handle ng case niya. Pero, to be honest, kung ako po si Paul, maano na po ako nun, parang mawawala na ako ng urge to live. Parang, Lord, ayoko na. Kasi parang ang hirap eh. Ilang tao na yung mandil sa case ko, wala pa rin justice na nabibigay sa akin. Hindi ko naman ginawa yung kasalanan na yun. Hindi ko naman ginawa yung nakakasama. Pero yung kalayaan na dapat na meron ako, hindi ko makamit-kamit. So kung ako yung nasa lugar ni Paul, isa ako doon sa bibitaw. Pero dito, pinapakita ni Paul kung paano dapat tayo lumaban or tumayo sa layunin ng Panginoon sa buhay natin. Dito po pinapakita sa atin ni Paul tinatawag na hard yes sa layunin ng Panginoon sa buhay natin. Nakikita, nararanasan ni Paul na mahirap yung layunin ng Panginoon sa buhay niya. Pero ano po yung patuloy na sinasagot ni Paul sa tawag ng Panginoon sa layunin niya sa buhay niya? Diba? Yes. Tayo ba, kung mararanasan ba natin yung ganong hirap, mapapayes pa rin ba tayo ang Panginoon? Or mapapasabi na tayo ng katulad ni Felix, stop. Tatawagin na lang ulit kita pag kaya ko. Pag kailangan na kita, pag gusto kitang marin. Nasa atin po yung choice. Magiging Felix po ba tayo? Or magiging Paul? Sa chapter 8, dito po natin makikita yung huling ministry ni Paul. Dito na po yung nagpagaling na po siya ng mga sakit. Kasi po yung dumating na siya sa Malta, dito rin po pala natin ma-encounter yung shipwreck. Shipwreck yung, kasi alam dito ni Paul, di ba po, kung babalikan natin, yung aalis na po sila Paul, yung mag-sail again na po sila Paul sa dagat. Alam po ni Paul na hindi na po safe maglayag. Kasi nga, nararamdaman niya or nakikita niya na magkakaroon ng bagyo.
Sinabi niya yon sa official nung ship na yon. Pero anong ginawa nung official nung centurion? Sabi niya hindi. Pinakinggan niya pa rin yung captain ng barko. Sabi hindi, lalayag pa. Pero kung binasa po natin yung yung chapter 27 to 28, doon po natin makikita kung paano po nila in-unload unti-unti yung mga bagay na nandoon sa barko para lang sila makaligtas. Hindi lang po isang araw, hindi lang po dalawa, hindi lang po 3 araw sila naglalayag. Maraming araw po, maraming gabi po sila naglalayag doon sa barko, sa dagat, kung saan nakakaranas sila ng matinding bagyo at hindi po sila kumakain ng mga oras na yon. Tapos po, dumating po sila sa Malta. Dito rin po natin makita yung kung ano po tayo, kung familiar po tayo sa story, yung kinagat ng ahas, yung tinuklaw. Yung tinuklaw ng ahas si Paul, sabi nung doon, yung islander doon or yung taga-isla doon na mamamatay na daw si Paul. Sabi niya, parang murderer. Ayun, sabi niya. Siguro itong tao na to ay isang murderer kasi nakaligtas man siya sa dagat pero hindi pa rin siya inalaw mabuhay nung nakadaong na siya sa kalupaan. Kasi nga nakagat siya or natuklaw siya nung aha. Pero inobserbahan naman nila si Paul at wala namang nangyari kay Paul. Dito rin po natin makikita na tayong mga tao, mabilis po tayo mag-judge kapwa natin. Tulad ng islander, ginudge niya agad si Paul na murderer. Pero, nung nakita niya po na wala naman nangyari kay Paul, ano yung naging, ano niya, ano yung naging taguri nila kay Paul? Diyos to. Ay, God tong tao. Kasi wala nangyari. So, ganun po unstable yung natin, yung isip natin. We easily judge other with our own understanding. So, wag po tayo ganun. Wag po tayo bigla-biglang nagja-judge ng iba without knowing or without na hindi man natin kinikilala ng gusto yung tao na hinuhusga na. So dito, yung nandun na sila sa isla ng Malta, rin po, meron doon silang pinunta na bahay kung saan bahay po yun ng isang official ng island na yun, kung saan yung tatay niya ay may sakit. Doon na po natin makikita yung last ministry ni Paul. Additional information lang po sa pagkakaalam ko or sa pagkakaintindi ko nung binabasa ko po ito. Yung mga previous episode after netong Acts, sinulat ni Paul during this time nung nasa Rome na. Kasi sa chapter 28, nakapunta na po sa Rome si Paul. Doon na po siya na bigyan ng verdict against sin na sinasabing ginawa niya. So dito po, nagpagaling si Paul ng tatay nung may-ari ng bahay na may sakit. Nung nalaman po yun ng mga tagat doon, dinala po lahat ng may sakit sa bahay na yun at lahat po yun nagpagaling ni Paul. At doon na po umalis si Paul papuntang Roma. Dahil maganda naman po yung naging relationship nila towards Paul. Nung paalis na po si Paul, sinuplayan po nila si Paul ng lahat ng pangangailangan. Kaya yung journey ni Paul papuntang Rome ay naging supplemental sa kanya. So in verse 23, they arranged to meet Paul on a certain day and came in even larger number to the place where he was staying. He witnessed to them from morning till evening, explaining about the kingdom of God and from the law of Moses and from the prophets. He tried to persuade them about Jesus. Verse 30, for 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. During this time, Paul is in house
arrest, waiting for the decision on his case. So dito po at the end of the chapter 28, dito po natin makikita na naka-house arrest na po si Paul. Although nakaka-move siya freely, pero naka-house arrest siya. Waiting the decision doon. So in conclusion, we witness how God transformed Paul and how he used him powerfully. Even though he is not like the apostle who have great understanding about Jesus Christ because they've been with him during those times na nagpa-perform or nagpapakita ng miracles of Jesus Christ. Si Paul po, mahirap po yung naging takbuhin ni Paul. Kasi konti lang po yung pagkakakilanlan niya kay Jesus Christ. Kailan lang po ba siya nagkaroon ng encounter kay Jesus Christ? Nung papunta po siya di ba ng Damascus. Doon lang nagsalita ang Panginoong Jesucristo sa kanya. At ayun po yung naging turning point ng buhay niya. So compared sa mga disciples, na witness nila, nakasama nila, nakilala nila ang Panginoong Jesucristo ng mahabang panahon. Pero si Paul, konting panahon lang yung meron siya, yung nagkaroon siya para lang makilala. At hindi pa po yun hand on hand. Saling-saling lang po yun. Diba, disciple lang naman po siya. Kaya yung mga naturo sa kanya, ayun lang po yung meron siya para ilaganap yung pagkakalanlan niya sa Panginoong Jesucristo. So katulad po sa atin, sa buhay po ni Paul, nawa po marami po tayong natutunan sa kanya. Na in spite of all hardship, in spite of our past, nawa po maging courageous po tayo na tayuan yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. Na kahit dumaan man po tayo ng hirap, subok, nandun pa rin po yung punto na kahit mahirap nang bitawan yung word na yes sa layunin ng Panginoon sa buhay natin, is mabibitawan pa rin po natin. Yes, Lord, here I am. Send. So with this po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa isang panalangin sa Panginoon at magmuni-muni po doon sa lahat ng mga salita niya na napag-aaralan natin sa araw na ito. All throughout the book of Acts. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na binigay mo sa amin para papag-aralan yung salita mo. Salamat po sa mga examples na pinakita mo sa buhay ni Paul para matutunan namin, Panginoon. We believe, Panginoon, na lahat ng salitang ito ay hininga mo na kaya namin, na pwede namin gamitin para sa pang-araw-araw naming buhay. Na po, Panginoon, katulad po ng ginawa nyo kay Paul, nawa po, Panginoon, pagkalooban niyo rin po kami ng time kung saan magkakaroon po kami ng turning point pagkakakilala namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, as we face 2025, Lord, allow us, Panginoon, na magkaroon ng quiet time to seek you despite of the loudness, despite of the noises na may experience namin. Nawa po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng oras kung saan maririnig namin yung still small voice mo na magsasabi sa amin kung ano po yung i-look forward namin sa taong 2025, Panginoon. We also thank you, Panginoon, for this 2024 na sinamahan mo kami na matapos ito, sinamahan mo po kami, sinustain mo kami, Panginoon, na malagpasan lahat ng pagsubok na dinanas namin sa taon na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang 2024 po ay naging mahirap na taon para sa lahat. We experience, Panginoon, all new things. We undergo all new experience, Panginoon. Pero, Panginoon, all through those times, Panginoon, all through those hardship, Panginoon, all throughout
those trials, Panginoon. Doon namin nakita, Panginoon, yung faithfulness mo sa buhay namin. Kasi di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan. Sinamahan mo kami sa laban namin, Panginoon. At ayun po yung patunay na ngayon, nakakatayo pa rin po kami sa harapan ko, Panginoon. Patuloy na lumalaban sa layunin mo sa buhay namin. Patuloy na inilalaban yung layunin mo sa buhay namin, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng pagkukulang namin in all our shortcomings, Panginoon. Nawa po, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, kapatawaran, Panginoon, sa inyo. When times, Panginoon, na we decided sa buhay namin, all alone, Panginoon. Nakalimutan po namin, Panginoon, na nandiyan ka po pala. Nakalimutan namin, Panginoon, na ikaw yung gabay namin, Panginoon. Nagkaroon po sa part ng buhay namin, nag-decide kami para sa buhay namin, sa karir namin, sa hanap buhay namin, sa pamilya namin, ng sarili naming understanding. Without understanding, Panginoon, without considering you as our guide all throughout this journey, Panginoon. Kaya po, Ama, humihiling po kami ng kapatawaran dahil naging makasarili kami. Dahil tinaray namin na i-drive yung buhay namin sa paraan na alam namin. Patawad po, Ama. Hinihiling po namin, Panginoon, yung banal na dugo ng iyong anak na Jesu Kristo para pakalinisan kami, pakalinisin kami sa lahat, Panginoon, ng pagkakasala, Panginoon, na nakomit namin, sa lahat ng shortcoming na nagawa namin, sa lahat ng pagkakamali na nagawa namin, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat. Dahil ikaw po ang aming naging Ama. With you, Panginoon, we found love. With you, Panginoon, we found hope. With you, oh God, we found mercy, Panginoon. Kahit hindi po kami kamahal-mahal, Panginoon, nandiyan ka po, Panginoon, naghintay para sa amin, para bumalik sa iyo, Panginoon. Like the prodigal son, Panginoon, you allow us to manage our life with our own. Pero, nandun ka, Panginoon, na naghihintay sa aming pagbabalik once na matuto kami, Panginoon. Panginoon, katulad nga po ng aming panalangin, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, ang bawat isa ay magkaroon ng time to seek you, O God, para ma-receive, Panginoon. Kung ano man mo po, Panginoon, yung hangarin mo sa amin para sa taon na 2025, Panginoon. And we pray, Panginoon, lahat ng nawala sa amin during this year, 2024, kung kalooban niyo po, Panginoon, it will come back to us tenfold in 2025, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat. Kaputihan mo sa faithfulness mo sa amin, Panginoon. Totoo nga po, Panginoon, na hindi kami yung pumili sa iyo, kundi ikaw yung pumili sa amin. Dahil alam niyo po, Panginoon, na stubborn yung puso namin. Dahil alam niyo po, Panginoon, na may free will tayo. Anytime, Panginoon, alam niyo po na we will choose our own path. Pero, Panginoon, nandyan ka. Patuloy ka naghihintay para sa amin, para bumalik sa iyo, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat sa regalong ito na na-receive namin sa iyo, Panginoon. Pagiging faithful mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya po, Ama, sa lahat ng ito, wala kami masasabi, kundi salamat po, Panginoon, sa lahat. Hindi man po kami deserving. Hindi naman po kami worth it. Pero still, Panginoon, you welcome us with your arms wide open to hug us. Every time we will go to you, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pag-ibig mo at pinakita mo sa amin, Panginoon. Equip us, Panginoon, with victory, Panginoon, as we face to 2025. Hayaan niyo po kami, Panginoon, na lumakad with victory, Panginoon, this 2025. I prayed for success sa lahat ng mga
pinagdaraanan ng bawat isa. I prayed healing sa lahat ng may karamdaman, Panginoon. I prayed prosperity, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And alam ko, Panginoon, na Ikaw ay nakikinig sa aming dalangin sa oras na ito, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat, salamat sa lahat. Sa lahat po ng mga estudyante, Panginoon, alam ko po na magkakaroon sila ng katagumpayan sa lahat ng karera na meron sila, Panginoon, na pinili nila, Panginoon. At dito makikita nila kung gaano kakatapat sa buhay nila, Panginoon. Sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga tatay, Panginoon, na patuloy na nilalaban yung pamilya nila, Panginoon. Salamat po, Ama. Dahil alam ko, Panginoon, na Ikaw yung kaagapay nila sa lahat ng oras nito, Panginoon. Na hindi mo sila iniwan, na hindi mo sila pinabayaan sa lahat ng ito, Panginoon. And I pray po, Panginoon, sa lahat ng pagdadaanan namin sa 2025, Panginoon, it will speak your goodness in our life, Panginoon. Kaya po, Ama, purihin ka, Panginoon, dakilain ka, luwalhatiin ka, Panginoon, tambayin ang pangalan mo, Panginoon. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.